bansa, pag na-involve ka sa corruption, on the same day, magre-resign ka eh. Kung hapon yan, maghaharakiri pa eh. Dito sa atin, pakapalan ng mukha. Pinagtatakpan pa ng mga kasamahan nila. Huwag po natin pabayaan na i-dribble nila ng i-dribble ang para panagutin ang mga matataas na dapat managot. Napansin po ninyo, ang mga may kaso, DPWH, contractor, yung mga naghahayag ng katotohanan na kinakasuhan nila. May kaso si Congressman Barsaga, kinasuhan na nila si Major General Pocus, but that is not going to be there as inciting sedition. Hello? Maliwanag na pinaliwanag namin sa kanila, hindi kami mag-iimbita to incite everybody to overthrow the government by force. Hindi po. Nasa linya po kami ng saligang batas, diyan po kami lalaban, diyan kami hihingi ng katotohanan, ng katarungan. Yung pong pag-dribble nila, napansin ba ninyo? Meron sa Senado, meron sa DPWH, meron sa ICI. Magkakaroon pa rin po sa Ombudsman pagdating ng mga recommendation ng mga investigations na yung pagdating sa Ombudsman, may investigasyon pa rin po ulit. Aba, naitago na, naitakas na yung mga gusto nating mabawi. Hindi po ba? Kaya tapos, ang isang epekto ng dribble na yun is everybody will just mawawala na lang po tayo ng gana na sundan itong kwentong ito hanggang sa makalimutan na. At yung mga talagang dapat managot, mananatiling nasa pwesto. Hindi po tayo pwedeng tumahimik, hindi po tayo pwedeng walang gawin. Sapagkat, sabi nga po, yung mga masasamang tao na yan, yung mga nasa gobyerno natin na mga magnanakaw, hindi po yan magwawagi dahil sa kanilang kabuktutan. Magwawagi po sila dahil tayong mamamayan ay walang gagawin, tayo mananahimik at ahayaan na lamang natin sila. Kaya kung sasabihin po natin, lumaban tayo, hindi po namin sinasabing lumaban tayo para gibain natin ang pamahalaan. Ito, bahala sila sa kanila. Ang sa atin, gibain natin, labanan natin ang katotohanan, ipagtanggol natin ang ating mga mamamayan. Morning, sirs and ma'am, Mark Makalalan from DPWH. Ilan yung expected po natin na dadalo sa 3-day rally? And merong nakalagay na may highlight din sa rally nyo na yung magkakaroon kayo ng Citizens Manifesto. Citizens Manifesto for what? Meron ng president dito noong January 13 kung ilan ang umattend sa panawagan ng Iglesia ni Cristo, and the range of the estimates, walang nag-estimate ng below 1 million. The range of estimates is 1 million and above. Some 2 million, some 3 million. Yung rally na permit na binigay sa Quezon City, around Camp Aguinaldo, bawal mag-exceed ng 300,000. So, that means it's really way above that, pero nakiusap pwede ba sana, wag daw sana 300,000. So, yun yung lower limit. So, kung estimates lang ang tinatanong niyo po. Imbitahan po namin lahat kung gustong pumirma doon sa manifesto. Mas marami, mas maganda po. Kung magkakaroon pa ng additional pages yan, okay lang po. Wala po. We expect marami pong gugustuhin na pumirma para may record na sila ay kasama sa lahat. Yung date kasi may kasabay na rally, alam naman natin, INC, doon naman sa Manila. Bakit yung date ng rally din natin almost the same with them? Palagi ko, kasama rin naman kasama kami. Kasama namin sila sa sa adhikain na ito. So, pwede naman silang dumating dito sa amin, nagsamahan din kami, pwede rin po. Everybody, lahat po ng Pilipino na gustong manatiling lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan. Kasi tingnan nyo po, ako nag-gimmick ako tatay ako Imagine mo makita mo yung anak mo lumulutang sa baha. Yung po sigurong panawagan na mag-resign yung presidente, hindi manggagaling sa UPI. Pero kung yun ang magiging panawagan ng ating mga mamamayan, panawagan na po ng Pilipino, sambayan ng Pilipino yon. Kasi ganito po sa ibang bansa, pag na-involve ka sa corruption,
on the same day, magre-resign pa eh. Kung hapon yan, maghaharakiri pa eh, dito sa atin, pakapala ng mukha, pinagtatakpan pa ng mga kasamahan nila. Kung may guidelines po na in-issue yung higher headquarters, sundin po nila yun dahil yun ang utos ng higher headquarters bilang isang sundalo. Pero bilang isang mamamayan, ito po yung matagal ko nang gustong ipaliwanag eh. Masyadong na-abuso itong political, non-partisan statement. Kahit na yung ating mga rules, yung ating mga batas na sinasabi, hindi pwede. Eh mas na-abuso ito dahil katulad ng nakaraang eleksyon, yung non-partisan, apolitical. Pagka nasa poder, pagka nasa partido, okay lang yung gobyerno, yung kawani, magkampanya, pero pagkakalaban ng incumbent, hindi pwede. See? So, yung apolitical, I do not believe, ako personally, I do not believe na dapat gamitin because every one of us is a part of a political unit. So you cannot be apolitical because you are in yourself a political unit. Yung partisan po siguro, yes. Hindi pwedeng partisan politics. Pero bilang isang Pilipino, kung ikaw ay nag-exercise lamang ng iyong karapatan bilang mamamayan, eh hindi po pwedeng sikilin yun dahil you will already contravene the Constitution. And this is something I think needs to be clarified also dun sa mga nag-a-advise against participation. Because if you are a soldier, if you are a policeman, you are no less than a Filipino just because you wear the uniform. Eh, hindi ko po sinasabi ko. Sinasabi ko presundin nila dahil yun ay utos ng higher headquarters. Pinapaliwanag ko lang po para din siguro malaman nila na yung mga naka-uniforme niyan does not make them less of a Filipino just because they wore the uniform. They still have their rights. And you cannot curtail that. Yung mga ganyan. Minsan merong kampanya eh. Meron kami pinapaliwanag. Hindi pa ako nagsasalita, pinagbabawalan na ako. Huwag mong banggitin yung pangalan ng mga kandidato. Eh, kailangan kong ipaliwanag yung papaliwanag ko, pero na kung babanggitin kandidato. Pinagbabawalan na ako, hindi pa ako nagsasalita. Eh, that is prior restraint. You cannot do that. You cannot violate constitutional rights. That's precisely one of the things that we are fighting for. Ano po ninyo, meron akong post doon eh. Yung pong pension ng mga retirado, ano mo yan eh, it is similar to a property. It's similar to a property because you can put that on the table subject to negotiation. And such being the case, dahil it is property, yung ating provision sa Constitution, na you cannot deprive anyone of life, liberty, or property without due process of law. Hindi po pwedeng unilateral, hindi po pwedeng arbitrary, hindi pwedeng capricious. Dadaan po yun sa proseso. Pero meron pong batas na nagsasabi na pwede itong i-withhold. Pero after due process. Yung kay Congressman Barsada, hindi ko nadidinig hindi ko na-monitor si Congressman Barsada. Pero yung kay General Pokis, alam po ninyo, pagka binanggit namin yung salitang laban, and you are going to prostitute the word laban para ipahiwatig mo na si General Pokis nananawagan ng paglalaban sa ating pamahalaan, that is stretching your imagination too much. Ano po? Hindi nga po manggagaling sa amin yung mga ganyang klase dahil kami mismo ang gusto namin ipaglaban ang saligang batas. So hindi po kami gagawa ng ganyan. Pero do not put words into our mouths. Like, hindi po namin sinabi lumaban kayo, pag-alsa kayo, tanggalin natin si Marcos sa Malacanang. Hindi po eh. Wala pong ganyan. Meron pa po akong baka hindi ko nabanggit. Laban din po kami sa ICI. Dapat po i-abolish na yan because that is unconstitutional. Yan po ay karagdagan lamang doon sa effort nila na pag-tribal para pahabain, patagalin yung proseso. Eh, ang mga may kaso, yung mga maliliit, yung magnakaw sa tindahan, madali, kulong agad, tapos ano. Pero ito, malaki yan, hindi magalaw.